at makakaugnayan ho natin sa linya ng ating komunikasyon ang kinatawan mula sa Gabriela Party List, si Representative Sara Ilago. Welcome to the program. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang tanghali po sa inyo, Representative Ilago. Ay, magandang tanghali, Bombo Dennis at Bombo Jai at sa lahat ng ating mga kabombo sa buong bansa. Happy Women's Month. Ayun, Happy Women's Month po. Tamang-tama, yan po yung aming tema. Una, na nais maitanong po sa inyo. Itong weekend yata, no? May mga activities and ano ho yung mga events na po pwedeng salihan ng ating mga kabombo nationwide, lalo na yung mga kababaihan and yung mga nakikisimpatya sa mga kababaihan na rin. Go ahead po. Sa araw-araw ngayong buwan ng Marso, ang daming ganap ng mga kababaihan sa buong bansa para i-celebrate yung mga naipanalo natin pagdating sa karapatan ng mga kababaihan. Hindi lang ito celebration, kundi pag-alala din nung hirap, sakripisyo, para maipaglaban halimbawa yung karapatan na pantay sa pagboto o sa paggawa sa edukasyon, at marami pang iba. Hindi lang ito pag-alala, kundi pagpapanata rin ng pagpapatuloy ng laban ng mga kababaihan na bagamat ang dami na nating achievements, marami pa rin tayo na mga challenges na kinakaharap sa ngayon. At nakakabahala nga, kasi kung kailan pang buwan ng kababaihan, ngayon pa naglabasan yung mga, kumbaga, proof na ang dami pa nating kailangan gawin para tiyakin na tunay na naligtas sa kahit anong forma ng abuso at pambabasto sa kababaihan ang lahat ng espasyo dito sa ating lipunan. Ayun, tama-tama. Ang susunod ko pong tanong, kumusta na ho ba yung status ng reklamo against Representative Bong Suntay ng Quezon City matapos ho yung kanyang mga remarks during the impeachment hearing dyan ho sa Kamara? Ang representasyon ho ng Gabriela ay isa doon sa mga nag-manifest ng suporta doon sa question of privilege speech na naibahagi, na ipahayag ni Representative Matibag. Siya ho ang chair ng Committee on Women and Gender Equality. At yung kanyang speech at ang aming mga manifestations, naging basis po yan para ma-authorize ng Kongreso ang Committee on Ethics and Privileges na magkaroon ng investigasyon tungkol dun sa mga remarks at mapatawag mismo sa Representative Suntay at magrekomenda sa buong kapulungan kung ano yung mga gagawin. Hindi lang ito tungkol sa isang personalidad o sa isang miyembro, kundi bilang institusyon. Ano ba yung gagawin ng Kongreso para matiyak na walang puwang ang pamabastos, ang seksismo sa lahat ng kanyang hearings proceedings at maski pa doon sa lahat po ng gawain na may kinalaman sa paggampan ng House of Representatives. Okay. Wala ho bang motu proprio power ang House of Representatives, lalo na yung Ethics Committee, to conduct an intervention or any action to that particular issue or mga related incidents kung meron man, Representative Ilago? Yes, may House approved na naman po at inaasahan natin na by next week magkakaroon na ng meeting or hearing tungkol dyan. Pinaghahandaan po natin yan at nakakabahala din na hindi lang pala natigil po sa Congress maski sa ibang mga spaces. Nakapag-note po tayo ng mga sexist at misogynistic remarks. At ngayon, pinapalakas po namin yung hindi lang pag-aaral pero yung appropriate action para matiyak na wala pong palalagpasin pagdating sa mga sexist at misogynistic remarks na kung tutuusin po ay paglabag doon sa Bawal Bastos Law o Safe Spaces Act na ipinagbabawal po ang pagbibitaw ng ganung tipo ng mga mapanganib na remarks na nagre-reinforce pa ng kultura ng pag-objectify ng kababaihan na kumbaga matagal na natin nilalabanan pero bakit yung mga tao pa na nasa kapangyarihan, kongresista, abogado, at iba pang nasa kapangyarihan yung nagpa-perpetuate ng ganitong tipo na kultura. Ayan kaya sa bahagi ng Gabriela, bukas din Marso 8, yan kasi ay araw ng
mga kababaihang anak pawis. At bitbit po namin, hindi lang yung paglaban sa abuso, violence against women at harassment, pero yung laban din ng kababaihan para sa ekonomiyang kapangyarihan, yung pagtugon sa mataas na presyo ng bilihin, mababang sahod, yung kawalan ng trabaho. Yan kasi yung mga conditions na nagpapalala ng abuse sa kababaihan. Kaya kung matutugunan natin yan, yung na magkaroon ng dagdag sahod, magkaroon ng pagbaba ng presyo ng bilihin, patanggal yung value-added tax. Yan po yung mga konkretong hakbang, no, para ma-improve po natin yung kalagayan ng mga kababaihan at ma-empower sila at ma-enable na labanan ang mga abuso. Ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira, may ilang punto din po nais maitanong. Bombo Jai? Okay, Representative, nais ko rin kayong matanong kayo din po kasi naging subject ng controversial na remarks ni Attorney Ferdinand Topacio. Ano po yung inyong reaction dito, Representative? Hindi natin palalagpasin, no, dahil bawal bastos sa anumang espasyo. Ayun, kaya ngayon, pinag-aaralan na namin yung mga posibleng legal na hakbang upang mapanagot siya. No? Hindi katanggap-tanggap. At ako po ay titindig, no, at lalaban na walang sino man ang dapat mas mataas po sa batas at sa interes ng kababaihan na magkaroon ng tunay na pagbabago dito sa ating lipunan, lalong-lalo na sa kung paano po natin tinatrato ang mga kababaihan. Mm-hmm. And kung kayo po yung tatanungin ng representative, how would you weigh yung degree, no, when it comes sa objectification and sexism dito sa political arena, dito sa Pilipinas? Nakakabahala na imbes na sumulong para tayong umaatras na umaatras. No, kaya ibig sabihin lang, yung mga kababaihan dapat susulong, hindi magpapapigil na tuloy-tuloy, no, na labanan yung kultura ng abuso at kawalang respeto sa kababaihan. Hindi lang sapat na may naipanalo tayong mga batas, napakahaba ng listahan natin ng protection sa mga kababaihan, habang pinagpapatuloy natin yung fight for reform sa Congress, dapat magpatuloy din yung pagkilos ng mga kababaihan sa eskwelahan man yan, sa lugar ng trabaho, sa media, sa mga private businesses. Kinakailangan po, online at offline, ay mag-raise tayo ng awareness tungkol sa karapatan ng kababaihan, sa situation na may kinalaman sa laganap pa rin na violence against women, at naway yung ganyan pong kaalaman ay makatulong sa mga kababayan natin na malabanan din yung kanilang mga bias at prejudice na ingrained na dun sa ating kultura. Marami nang naging norms. Hindi po dapat normal ang pamabastos, hindi normal ang harassment, hindi normal ang sexism at misogyny. Dapat pantay-pantay. At isang bagay yan na pagsasama-samahan po natin. Sa palagay po ninyo, Representative, sapat na ba itong Safe Space Act bilang proteksyon ng mga kababaihan o dapat na itong mas palakasin pa at bigatan itong parusa? Yung isang effort po natin dito sa Safe Spaces Act ay magkaroon ng malinaw na accountability ang public officials at magkaroon din ng stiffer penalty. Again, habang yan po ay pinapanawagan natin na mga prioridad ng Kongreso at maski ng Malacanang, dapat akadikit din po niyan yung pagbabantay natin sa implementation. At yung program and services para sa victim survivors ay magtuloy-tuloy. Kaya nga, isa din sa bitbit po ng mga kababaihan, ngayon ba ng kababaihan ay yung paglaban sa korupsyon. Kasi ang daming nananakaw ng mga serbisyo para sa mga babae na hindi po nila natatamasa dahil sa matinding korupsyon. Okay, thank you so much, Representative Bombo Dennis. Okay, any update na lang po sa iba pang mga tinututukan ng inyo pong party list organization dyan sa Kamara de Representantes na maaari pong abangan ang tabayanan sa mga darating ho na pagkakataon, lalo na kung may mga pet bills na ibig po ninyong ipusige? Nakapasa na po sa antas ng komite ang expanded na anti-violence against women and their children bill. Nais po natin na palawigan ang anti-VAUSI para maisama yung technology-facilitated gender-based violence, yung paggamit po ng AI, deepfakes, at iba pang teknolohiya sa karahasan sa kababaihan. Dapat may malinaw po yan na parusa sa ilalim ng ating mga batas.
suportahan po natin at bilang huli, ang aming pong panawagan ngayong buwan ay ba't tanggalin ang korap ay panagutin. Tuloy-tuloy ang ating laban, mga kababaihan, at syempre binabati ko na rin lahat ng mga allies natin, mga kalalakihan, all genders. Sama-sama tayo sa laban na ito. Maraming salamat. Maraming salamat po. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang kinatawan ng Gabriela Party List, si Representative Sara Ilago, kaugnay ho ng ilang mga napapanahong usapin, lalo na ngayong Women's Month. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.